Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng malawak na mansyon. Napahigpit ang hawak ni Mirela sa mop. Kilala niya ang tunog na yon, hindi lang sa pandinig, kundi sa kaluluwa. Ito ang tunog ng isang batang nawawala sa sarili, isang sigaw na walang salita, puno ng sakit at pagkalito. Napatigil ang dalawa pang kasambahay sa paglilinis. Nagkatinginan sila, mga matang puno ng pag-aalala at kawalan ng magawa. Nagsisimula na naman si Sir Te, bulong ng isa, habang nagmamadaling inilalayo ang isang mamahaling florera mula sa gilid ng mesa. Si Mirela ay bago pa lang. Unang araw niya bilang isang hamak na tagalinis sa mansyon ng mga Davila. Ang sahig na marmol ay napakakintab, halos masilaw siya. Ang mga pader ay may mga nakasabit na painting na mukhang mas mahal pa sa bahay na kinalakihan niya sa probinsya. Lahat ay malaki, malamig, at nakakapanliit. Ngunit ang sigaw na yon ay pamilyar, masyadong pamilyar. Sumunod ang tunog ng isang bagay na nabasag, at isa pang sigaw, mas matinis, mas desperado. Narinig ni Mirela ang mabilis na mga yabag. Dumaan sa kanyang harapan ang dalawang security guard at isang babaeng nakaunipormeng puti. Marahil ay isang private nurse. Lahat sila ay nagmamadali papunta sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Hayaan mo na sila dyan, Mirela, sabi ng mas matandang kasambahay. Trabaho nila yan. Tayo, dito lang tayo sa trabaho natin. Sinubukan ni Mirela na tumango, na ipagpatuloy ang pagmop sa sahig na parang walang naririnig. Ngunit ang bawat sigaw ng bata ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa pasilyo, sapat lang para masilip ang nangyayari. Nakabukas ang pinto ng kwarto. Sa loob, isang maliit na batang lalaki, marahil ay 5 taong gulang, ang walang tigil sa pag-iyak at pagwawala. Itinatapon niya ang lahat ng mahawakan, mga laruan, unan, libro. Ang nurse ay sumusubok na lumapit. "Te, calm down, baby. It's me, Nurse Lani." Pero lalo lang nagalit ang bata. "Hindi! Ayoko! Umalis kayo!" Sigaw nito habang tinatakpan ang magkabilang tainga. Ang mga guard ay nakatayo lang sa gilid. Hindi alam ang gagawin. Paano mo naman kasi lalapitan ng isang batang amo na sinasaktan ng sarili? Napapikit si Mirela. Bigla, hindi na niya nakikita ang marangyang silid. Ang nakikita niya ay ang maliit nilang barong-barong sa probinsya. At ang batang sumisigaw ay hindi na si Te. Ito ay si Marco, ang kanyang bunsong kapatid. Ganoon na ganoon din. Ang mga sigaw, ang pagwawala, ang mga matang hindi ka nakikita kahit nakatingin sa'yo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Mirela. Ang sakit. Ang sakit ay bumalik. Sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Naramdaman niya ang isang pagtulak mula sa kanyang kaloob-looban. Isang puwersa na hindi niya kayang pigilan. Bago pa man siya mapigilan ng kanyang isip, ng kanyang takot, na baka mapagalitan o matanggal sa trabaho, ang kanyang mga paa ay kusanang humakbang. Nilagpasan niya ang mga guard. Nilagpasan niya ang nurse na gulat na napatingin sa kanya. Pumasok siya sa loob ng silid. "Sino ka? Bawal ka dito!" Sigaw ng nurse, ngunit hindi siya pinansin ni Mirela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa batang lalaki na ngayon ay nasa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang umiiyak. Dahan-dahan, umupo si Mirela sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa bata. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumawa ng kahit anong biglaang kilos. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsimulang kumanta. Isang mahinang himig, isang kantang luma. Ang kantang kinakanta ng kanilang ina. Ang kantang kinakanta niya para kay Marco tuwing gabi. "Tulog na, bunso. Ang araw ay tapos na." Ang boses niya ay nanginginig sa simula, dala ng mga alaala. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ito ay naging mas matatag, mas malambing. Ang mga bituin sa langit ay naghihintay na.
Unti-unting tumigil sa pag-iyak ang bata. Dahan-dahan itong ibinaba ang mga kamay mula sa kanyang tainga. Iniangat niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata na puno pa ng luha ay tumitig kay Mirela. Hindi tumigil si Mirela sa pagkanta. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na kumot sa malamig na silid. Dahan-dahan, gumapang siya palapit. Pulgada, bawat pulgada. Hindi gumalaw ang bata. Nakatitig lang ito sa kanya, nakikinig. Nang nasa harapan na niya ito, iniunat ni Mirela ang kanyang kamay. Dahan-dahan, ipinatong niya ito sa ulo ng bata at marahang hinaplos ang buhok nito. Lahat ay ayos lang, bulong niya sa pagitan ng kanta. Ligtas ka! Sa pagkabigla ng lahat ng nasa silid, sumandal ang bata sa kanyang kamay. Napapikit ito. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula rito. Katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa pinakamatinding sigaw. Naramdaman ni Mirela ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya ang bata at niyakap din siya nito pabalik. Mahigpit. Parang isang batang matagal nang nalulunod na sa wakas ay nakahanap ng isang bagay na makakapitan. Hindi na malaya ni Mirela kung gaano sila katagal na magkayakap. Ang alam lang niya ay sa sandaling iyon, ang butas sa kanyang puso na iniwan ni Marco ay bahagyang napunuan. Isang matigas na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Anong ginagawa mo? Napalingon si Mirela. Nakatayo sa pintuan ng isang matangkad na lalaki nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang mukha ay gwapo ngunit walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Ang amo ng mansyon, si Sir Guilherme Davila. Ang tingin nito ay nakapako sa kanya. Isang babaeng tagalinis na nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang anak. Agad na bumitaw sa pagkakayakap si Mirela na parabang napaso. Yumuko siya, nanginginig sa takot. Sir, papasensya na po. Ngunit hindi ito nakikinig. Ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng pagkalito at isang emosyon na hindi mabasa ni Mirela. Mabilis itong lumakad palapit. Bawat yabag ay mabigat. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Lumuhod ito sa harapan niya at sa pagkabigla ni Mirela, hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso. Ang mga mata nito ay direktang tumusok sa kanyang mga mata, naghahanap ng sagot. Sino ka? Tanong ni Guilherme. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. At paano mo nalaman ang kantang iyan? Katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Guilherme. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng isang maayos na bahay. Ito ay ang katahimikan pagkatapos ng isang bagyo. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila huminto sa paghinga. Bilang isang CEO na sanay sa kontroladong kaguluhan, alam ni Guilherme na ang biglaang katahimikan ay mas nakakabahala kaysa sa ingay. Naglalakad siya sa pasilyo, inaayos ang kanyang kurbata nang makita niya ang eksena sa loob ng kwarto ni Te. Ang kanyang private nurse, ang dalawang security guard na pinili niya mismo para sa kanilang husay, lahat sila ay nakatayo na parang mga estatwa, nakatingin sa sahig. At sa sahig, sa gitna ng nagkalat na laruan, ay ang kanyang anak. Si Te, na ilang minuto lang ang nakalipas, ay isang maliit na buhawi ng sigaw at galit, ay payapang nakasandal sa balikat ng isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng nakasuot ng kupas na asul na uniforme ng mga tagalinis. Naramdaman ni Guilherme ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang estranghero ang nakalapit sa kanyang anak. Ngunit ang galit ay agad na napalitan ng lubos na pagkalito. Si Te ay kalmado. Sa loob ng 3 taon, mula nang iwan sila ni Victoria, hindi pa niya nakita si Te na huminahon ng ganoon kabilis mula sa isang matinding meltdown. Ang mga pinakamahuhusay na child therapist, mga espesyalista mula sa ibang bansa, lahat sila ay nabigo.
Ngunit ang babaeng ito at pagkatapos ay narinig niya ang himig. Mahina, nanginginig, ngunit malinaw. Isang kantang pamilyar mula sa isang malayong alaala. Ang kantang iyon ang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Sino ang babaeng ito? Ang tanong ay sumabog mula sa kanya, mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Anong ginagawa mo? Ang babae ay nagulat. Agad itong bumitaw kay Te, yumuko, at nagsimulang manginig. Sir, pipasensya na po. Nakita ni Guilherme ang takot sa mga mata nito. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa kanya ngayon. Lumapit siya, hinawakan ito sa braso. Isang kilos na mas desperado kaysa sa nagbabanta. Kailangan niya ng mga sagot. Sino ka? Ulit niya, mas mahina na ngayon. At paano mo nalaman ang kantang iyan? Dinala niya ito sa kanyang opisina. Malamig at tahimik ang silid, puno ng mga libro at salamin. Ito ang kanyang teritoryo, ang lugar kung saan siya ang may kontrol. Pinaupo niya ito sa isang upuan sa harap ng kanyang malaking lamesa na gawa sa mahogany. Siya ay nanatiling nakatayo, isang paraan upang ipakita kung sino ang mas may kapangyarihan. Pangalan? Tanong niya, parang isang investigador. Mirela Santos po, sir. Ang boses nito ay kasing liit ng isang bulong. Edad? 26 po. Saan ka galing? Anong alam mo sa anak ko? Napayuko si Mirela. Taga Laguna po ako, sir. At wala po akong alam sa anak ninyo. Pero ang bunso ko pong kapatid, ganyan din po siya. May autism din po siya. Natigilan si Guilherme. Nag-aalaga ka ng kapatid na may autism? Isang anino ng matinding kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Mirela. Noon po, matagal na po iyon. May parte sa isip ni Guilherme na nagsasabing isa itong modus, isang panloloko. Mula nang iwan siya ni Victoria, naging doble ang kanyang pag-iingat sa lahat ng tao. Ang tiwala ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Maghintay ka dito, utos niya at lumabas ng opisina. Pumunta siya sa security room at iniutos sa lahat na lumabas. Umupo siya sa harap ng mga monitor at pinanood ang recording. Nakita niya ang lahat, ang pagwawala ni Te, ang pagkabigo ng kanyang mga tauhan. At pagkatapos, nakita niya si Mirela na pumasok. Walang pag-aalinlangan, walang masamang intensyon. Nakita niya ang dalisay na awa sa mga mata nito bago ito nagsimulang kumanta. Nakita niya kung paano ang kanyang presensya at ang kanyang boses ay unti-unting nagpatigil sa bagyo sa loob ng kanyang anak. Ang kamera ay hindi nagsisinungaling. Bumalik siya sa kanyang opisina. Si Mirela ay naroon pa rin, nakaupo sa parehong posisyon, magkadikit ang mga tuhod, nakayuko ang ulo. Mukha siyang isang basang sisiw na naligaw sa palasyo. Naalala ni Guilherme ang halagang ibinayad niya kay Dr. Alcaraz, isang espesyalista mula sa Amerika. $5,000 bawat sesyon para lang panoorin si Te na sumigaw sa loob ng isang oras. Naalala niya ang behavioral therapist na sumuko pagkatapos ng isang linggo. Lahat sila ay may mga diploma, mga titulo, mga mamahaling relo. Lahat sila ay nabigo. Ang babaeng ito, na ang sahod marahil ay hindi aabot sa binabayaran niya para sa kuryente sa isang araw, ay nagtagumpay kung saan sila lahat ay sumuko. Umupo si Guilherme sa kanyang upuan. Tinitigan niya si Mirela. Ang kanyang isip negosyante ay nagsimulang gumana. Ang bawat problema ay may solusyon. Minsan, ang solusyon ay hindi kung ano ang iyong inaasahan. Magkano ang sahod mo bilang janitor? Tanong niya. Nagulat si Mirela sa tanong. 15,000 po isang buwan, sir. Binuksan ni Guilherme ang isang drawer, kumuha ng isang blankong papel at isang pluma. Simula bukas, hindi ka na maglilinis ng sahig. Tumingala si Mirela.
Puno ng pagkalito ang kanyang muka. Po, tatanggalin niyo na po ba ako? Hindi, sabi ni Guilherme habang nagsisimulang magsulat. Bibigyan kita ng bagong trabaho. Magiging personal caregiver ka ni Te. Ikaw lang ang mag-aalaga sa kanya. Ikaw ang magpapatulog sa kanya. Ikaw ang magpapakalma sa kanya. Ang gusto kong gawin mo ay kung ano man ang ginawa mo kanina. Itinigil niya ang pagsusulat at tumingin sa kanya. Ang sahod mo, gagawin kong 100,000 piso bawat buwan. Ang bibig ni Mirela ay bahagyang bumuka. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkabigla. May sarili kang kwarto, pagkain, lahat ng kailangan mo. Dagdag ni Guilherme, ang tanging kondisyon ko ay isa lang. Ang buong oras mo ay para sa anak ko. Ito ay isang kontrata, isang trabaho. Naiintindihan mo ba? Hindi makapagsalita si Mirela. Nakatitig lang ito sa kanya, pagkatapos ay sa papel na sinusulatan niya. Para sa kanya, ang situation ay parang isang panaginip. Para kay Guilherme, ito ay isang desperadong transactions sa negosyo. Inaalok niya ang pera at yaman. Kapalit nito ay ang kapayapaan ng isip para sa kanyang anak. Nang akmang magsasalita na si Mirela, isang malakas na tunog ng humaharurot na sasakyan ang narinig nila mula sa labas. Mabilis itong huminto sa mismong tapat ng mansyon. Napakunot ang noo ni Guilherme. Hindi niya inaasahan ang sinumang bisita. Maya-maya lang, bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng isang pulang damit na tila mas mahal pa sa isang kotse. Ang kanyang mukha ay perpekto, parang isang manika. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Si Victoria Mondragon, ang kanyang asawa, ang ina ni Te. Ngumiti ito, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Guilherme. Pagkatapos ay sinulyapan nito si Mirela na may pagkasuklam bago ibinalik ang tingin sa kanya. Guilherme, mahal ko, sabi ni Victoria, ang boses ay matamis na may bahid ng lason. Nagbalik ako para sa anak natin. Naramdaman ni Mirela na parang lumiit siya sa kanyang kinauupuan. Ang babaeng pumasok ay parang isang reyna. Ang kanyang damit ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Siya ang uri ng babae na nakikita lang ni Mirela sa mga magasin. At tinawag niya si Sir Guilherme na mahal ko. Siya ang asawa, ang ina ni Te. Agad na nagbago ang anyo ni Guilherme. Ang bakas ng desperasyon sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang pader na yelo. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay naging tensyado. Victoria, sabi niya. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Anong ginagawa mo dito? Ang nangiti ni Victoria ay hindi nagbago. Hindi mo ba ako yayakapin? Matagal tayong hindi nagkita. Lumakad ito palapit, ngunit huminto nang makita ang matigas na tingin ni Guilherme. Umalis ka na, sabi ni Guilherme, diretso at walang emosyon. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang anak ko, sagot ni Victoria. Ang boses ay matigas na rin ngayon. Doon lang nito muling sinulyapan si Mirela, mula ulo hanggang paa, na para bang si Mirela ay isang piraso ng dumi sa kanyang mamahaling sapatos. At sino naman ito? Hindi mo na kailangang malaman, sagot ni Guilherme. Binalingan niya si Mirela. Mirela, pumunta ka na sa kwarto ni Te. Hintayin mo ako doon. Ang utos ay malinaw. Hindi lang ito isang pakiusap, kundi isang paraan para ilayo siya sa nagbabagang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Mabilis na tumayo si Mirela, yumuko, at halos takbuhin ang daan palabas ng opisina. Ramdam na ramdam ang matalim na titig ni Victoria sa kanyang likuran. Pumasok siya sa silid ni Te. Ang bata ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kama. Ang mga bakas ng kanyang pagwawala kanina
ay nandoon pa rin. Isang librong may punit na pahina, isang unan sa sahig. Ngunit ang mukha ng bata ay payapa. Umupo si Mirela sa isang maliit na upuan sa sulok, yakap-yakap ang sarili. Ang alok ni Sir Guilherme, ang 100,000 piso, ang lahat ay parang isang panaginip. Ngunit ang pagdating ng babaeng iyon ay parang isang malamig na tubig na gumising sa kanya. Ito ang totoong mundo. At sa mundong ito, siya ay isang tagalinis lang. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Guilherme, kasunod si Victoria, na pilit nang ngumingiti. "Te, anak ko." Bulong ni Victoria, lumalapit sa kama. "Gisingin mo siya, Guilherme. Gusto kong yakapin ang anak ko." "Wag," mabilis na sabi ni Guilherme. Alam mong ayaw niyang binubulabog kapag natutulog. "Ako ang ina niya. May karapatan ako." Giit ni Victoria. Medyo tumaas ang boses. Dahil sa ingay, gumalaw si Te. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Una nitong nakita si Victoria na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang sigaw. Hindi ito ang sigaw ng galit kanina. Ito ay isang sigaw ng purong takot. Agad na bumangon si Te, gumapang palayo kay Victoria at sumiksik sa headboard ng kama. Nanginginig. "Te, baby, it's me. It's mommy," sabi ni Victoria. Ang kanyang boses ay pilit na pinapalambing, ngunit bakas ang inis. Sinubukan niyang hawakan ng bata. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Te at umiyak ng malakas. Ang mga mata ng bata ay naghahanap sa paligid ng silid, puno ng pagkasindak, hanggang sa nakita nito si Mirela sa sulok. "Mirela!" Sigaw nito. Iniunat ang mga kamay. Bago pa man makagalaw si Mirela, tumakbo na ang bata. Yumakap ito ng mahigpit sa kanyang mga binti. Ibinabaon ang mukha nito sa kanyang uniforme na parabang si Mirela ang tanging ligtas na lugar sa buong mundo. Naramdaman ni Mirela na parang may kung anong tumusok sa kanyang puso habang hinahaplos niya ang likod ng nanginginig na bata. Nang tumingin siya kay Victoria, nakita niya ito. Isang saglit lang. Ang maskara ng isang nag-aalalang ina ay nahulog. Sa ilalim nito ay isang mukha ng purong galit at inggit nakatuon sa kanya. Ngunit kasing bilis ng pagkawala nito, bumalik ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Victoria. "Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko, Guilherme," sabi nito. Ang boses ay puno ng akusasyon. Sino ang babaeng ito para mas kampihan pa niya kaysa sa sarili niyang ina? Ang hapunan ng gabing iyon, ang pinakanakakabinging hapunan na naranasan ni Mirela sa buong buhay niya. Ipinilit ni Victoria na manatili. Si Guilherme, para maiwasan ang isa pang iskandalo, ay pumayag. Ipinatawag din ni Guilherme si Mirela para kumain kasama nila, isang desisyon na malinaw na ikinagalit ni Victoria. "So Mirela," simula ni Victoria habang hinihiwa ang kanyang steak. "Saan ka nga ulit galing sa probinsya?" "Sa Laguna po, ma'am," sagot ni Mirela. Nakayuko sa kanyang plato. "Ah, Laguna. Marami daw trabaho sa mga pabrika doon, hindi ba? Bakit napadpad ka pa dito sa Maynila para lang maglinis?" Ang bawat salita ay matamis, ngunit ang kahulugan sa ilalim ay mapait. Hindi nakasagot si Mirela. "Victoria, tigilan mo na." Malamig na sabi ni Guilherme. Ngumiti lang si Victoria. "Oh, I'm just making conversation. Gusto ko lang namang makilala ang bagong yaya ng anak ko. Ano bang qualifications mo, iha? May experience ka ba sa mga batang katulad ni Te?" "May kapatid po akong." "Ang kapatid niya ay may parehong kondisyon." Putol ni Guilherme. Ang boses ay may pahango, may babala. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos. "At tungkol naman sa usapan natin kanina, Victoria, tumawag na ang abogado mo sa abogado ko. Kung gusto mo ng gera, ibibigay ko sa iyo." Ang nangiti ni Victoria ay tuluyang naglaho. "Hindi ito gera, Guilherme. Binabawi ko lang kung ano ang sa akin."
Si Te ay hindi isang bagay na pag-aari mo, sagot ni Guilherme. Iniwan mo siya. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Natapos ang hapunan ng walang nagsasalita. Nang nagliligpit si Mirela ng ilang gamit para lumipat sa kwartong inilaan sa kanya, hinarang siya ni Victoria sa pasilyo. Wala na si Guilherme. Sila lang dalawa. Wala na ang mga pilit na ngiti. Ang mukha ni Victoria ay madilim, ang mga mata ay nanlilisik. Makinig ka sa akin, probinsyana. Simula nito, ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Hindi ko alam kung anong salamang ka ang ginawa mo sa anak ko at sa asawa ko, pero hindi ako tanga. Lumapit ito, kaya't naamoy ni Mirela ang mamahalin nitong pabango. Isa ka lang katulong, isang basura, at ang mga basurang katulad mo ay dapat nananatili sa sahig. Tinitigan siya ni Victoria sa mata. Layuan mo ang anak ko, kundi sisirain ko ang buhay mo. Giyera ang gusto ni Victoria. Giyera ang ibibigay ni Guilherme. Kinabukasan, ang conference room sa Davila Holdings ay puno ng mga abogadong nakasuot ng itim na suit. Ang hangin ay malamig at seryoso. Para kay Guilherme, ito ang kanyang natural na kapaligiran. Dito, siya ang hari. I want everything, sabi ni Guilherme. Ang boses ay matigas na parang bakal. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. I want every single piece of evidence that will prove she is an unfit mother. Bank statements, credit card bills, travel records for the past 3 years. Gusto kong malaman kung saan napunta ang bawat sentimo ng perang ibinigay ko sa kanya. Ang kanyang lead counsel, si Attorney Romero, isang matandang lalaking may makapal na salamin, ay tumango. We're on it, sir, but Victoria's camp will play the sympathy card, the mother who was deprived of her child. Then we will prove that she deprived herself of her child, ganti ni Guilherme. Tumingin siya sa isang private investigator na nakaupo sa sulok. And you, I want you to dig deeper. Talk to her friends, her former staff. Find out what she has been doing. I want to know every secret she's hiding. Pagkatapos ng pulong, umuwi si Guilherme. Dati, ang mansyon ay isa lang malaking bahay na inuuwian niya para matulog. Ngayon, may kung anong humihila sa kanya para umuwi ng mas maaga. Pagpasok niya sa sala, narinig niya ito. Isang tunog na bihira niyang marinig sa sarili niyang pamamahay. Tawanan. Ang halakhak ng isang bata. Isang tunay, masayang halakhak. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa playroom. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, sinilip niya ang loob. Sa sahig, sa gitna ng isang syudad na gawa sa mga decolor na Lego, nakaupo si Te at Mirela. Tapos, itong red car, pupunta siya sa bahay ng blue car para kumain ng ice cream. Masayang sabi ni Te habang itinutulak ang isang maliit na laruang kotse. Naku, masarap yan, sagot ni Mirela. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Pero dapat mag-ingat si red car, ha? Baka may traffic. Napangiti si Te. Walang traffic, Mirela, kasi si red car marunong lumipad. At muli, tumawa ang bata. Isang dalisay na tunog ng kaligayahan. Nakatayo lang doon si Guilherme, nakatago sa likod ng pinto at pinapanood sila. Nakalimutan niya sandali ang mga abogado, ang kaso. Si Victoria, sa sandaling yon, isa lang siyang ama na nakikita ang kanyang anak na sa wakas ay nagiging isang bata. At lahat ng iyon ay dahil sa babaeng nasa harapan ni Te. Ang babaeng may suot na simpleng t-shirt na matiyagang nakikipaglaro sa sahig na ang buong atensyon ay nasa kanyang anak. Hindi niya namalayan na napangiti na rin pala siya. Isang ngiti na totoo. Isang ngiti na matagal nang hindi bumibisita sa kanyang mga labi. Sir? Nagulat si Guilherme. Napalingon siya at nakita ang isang kasambahay. Mabilis niyang itinago ang kanyang nangiti. Kailangan niyo po ba ng kape, sir? No, I'm fine,
sagot niya, at naglakad palayo, pilit na ibinabalik ang kanyang malamig na anyo. Ngunit ang imahe ni na Mirela at Te na nagtatawanan ay nanatili sa kanyang isipan. Kinagabihan, pinili niyang magtrabaho sa bahay imbes na sa opisina. Habang nagbabasa siya ng mga dokumento, hindi niya maiwasang mapatingin sa playroom kung saan tahimik na naglalaro ang dalawa. Isang piraso ng Lego ang gumulong malapit sa kanyang paanan. Tumayo siya para kunin ito. Sabay silang yumuko ni Mirela para abutin ang laruan. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit, isang kislap. Parang isang mahinang kuryente ang gumapang sa braso ni Guilherme. Nagulat siya sa naramdaman. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Napatingin siya kay Mirela. Namumula ang mga pisngi nito at agad na umiwas ng tingin. Sorry po, sir," sabi nito at kinuha ang Lego. It's okay," sagot ni Guilherme, medyo nauutal. Bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit ang kanyang konsentrasyon ay nawala na. Ang pakiramdam ng malambot na balat nito sa kanyang kamay ay nanatili. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. "Hello? Sir Guilherme, it's me," sabi ng boses sa kabilang linya. Ang investigator. Agad na naging alerto si Guilherme. Tumayo siya at lumayo ng kaunti. "What do you have?" "May nakuha na po ako, sir. At mas malala pa ito kaysa sa inaasahan natin." Naramdaman ni Guilherme ang pagtibok ng kanyang puso. "Tell me." Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita ang investigator. Ang boses nito ay seryoso at mababa. "Sir, hindi lang siya maluho. Lubog siya sa utang sa kasino at may mga loan shark na humahabol sa kanya. Ang balita tungkol sa mga utang ni Victoria ay isang bomba. Para kay Guilherme, ito ang bala na kailangan niya para manalo sa giyera. Ngunit para kay Mirela, ang tensyon sa mansyon ay nararamdaman niya sa bawat sulok. Ang mga bulungan ng mga kasambahay, ang madalas na pagdating ng mga abogadong nakasimangot, lahat ay nagpapahiwatig ng isang malaking unos na paparating. Pero sa loob ng playroom o sa hardin sa likod ng bahay, gumagawa sila ni Te ng sarili nilang mundo. Isang mundong ligtas at payapa. Isang hapon, habang maganda ang sikat ng araw, inilabas ni Mirela si Te sa hardin. Naglatag siya ng isang makapal na kumot sa damuhan. Dala nila ang paboritong libro ni Te. Habang nagbabasa si Mirela, naramdaman niyang may nakatingin sa kanila. Pagtingala niya, nakita niya si Guilherme na nakatayo sa may sliding glass door. Hawak ang isang tasa ng kape, tahimik na pinapanood sila. Sa loob ng ilang araw, napansin ni Mirela ang pagbabago. Mas madalas na itong umuuwi ng maaga. Minsan, nahuhuli niya itong nakangiti habang pinapanood si Te. At ang tingin nito sa kanya, hindi na ito ang tingin ng isang amo sa isang katulong. May kung anong mas malalim, isang bagay na hindi niya mapangalanan, ngunit nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ngumiti si Mirela kay Guilherme. Sa pagkabigla niya, ngumiti ito pabalik bago naglakad palapit at umupo sa isang dulo ng kumot. "Mukhang nag-e-enjoy kayo," sabi ni Guilherme. Ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. "Opo, sir. Paborito po ni Te ang araw," sagot ni Mirela, medyo nailang. "Guilherme." Napatingin si Mirela sa kanya. "Po?" "Call me Guilherme," sabi nito, nakatingin sa malayo. "When it's just us, just call me Guilherme." Tumangulang si Mirela, hindi alam ang sasabihin. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanilang tatlo. Tanging ang huni ng mga ibon at ang mahinang paggaspas ng hangin ang maririnig. Si Te ay masayang nakahiga sa damuhan, pinapanood ang mga ulap. "Kumusta ang kapatid mo, Mirela?" Biglang tanong ni Guilherme. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa mga puno. Natigilan si Mirela. Bihira siyang magkwento tungkol kay Marco. Masyadong masakit.
Ngunit ang paraan ng pagtanong ni Guilherme ay hindi parang usisero. Ito ay malumanay, puno ng tunay na interes. Si Marco po, panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Masayahin po siyang bata. Mahilig po siyang kumanta. Katulad po ni Te, may sarili din siyang mundo. Pero kapag masaya siya, niyayaya niya akong pumasok sa mundo niya. Anong nangyari sa kanya? Huminga ng malalim si Mirela, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nagkasakit po siya ng malubha. Mahina po ang katawan niya. Wala po kaming sapat na pera para sa pinakamagaling na doktor o sa mga gamot na kailangan niya. Ginawa po ng mga magulang ko ang lahat pero hindi niya natapos ang sasabihin. Ang sakit sa kanyang lalamunan ay pumigil sa mga salita. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dumapo sa ibabaw ng kanyang kamay na nakapatong sa kumot. Napatingin siya kay Guilherme. Ang mga mata nito, na dati kasing lamig ng yelo, ay puno ngayon ng simpatiya. "I'm sorry," bulong nito. Ang simpleng paghawak na yon, ang simpleng mga salitang yon, ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong mamahaling regalo. Sa sandaling iyon, hindi ito ang kanyang amo. Isa itong tao na nakikita ang sakit sa kanyang puso. Hindi nila namalayan kung gaano katagal silang magkahawak kamay. Hindi nila pinansin ang mundo sa kanilang paligid. May isang bagay na nabuo sa pagitan nilang dalawa sa katahimikan na iyon. Isang koneksyon na mas malalim pa sa salita. Nang magsimulang dumilim, dinala na nila si Te sa loob. Oras na para matulog. Sa silid ni Te, habang nakahiga na ang bata, nagsimulang kumanta si Mirela. Ang lumang Oyayi, ang kantang para kay Marco na ngayon ay para na rin kay Te. "Tulog na, bunso. Ang araw ay tapos na." Hindi niya namalayan na nakatayo pala si Guilherme sa may pintuan. Tahimik na nakikinig. Habang kinakanta niya ang mga salita, ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng lampara, nakita ni Mirela ang isang bagay sa mga mata ni Guilherme na hindi pa niya nakikita dati. Isang uri ng paghanga at marahil isang kislap ng pagmamahal. Ang puso ni Guilherme ay tila natutunaw. Sa loob ng maraming taon, ang buhay niya ay puro transaksyon, kontrata at laban. Ngunit sa harap niya ngayon ay isang bagay na puro at totoo. Ang pagmamahal ng isang babae para sa isang batang hindi nito kadugo. Nang makatulog na si Te, dahan-dahang lumabas si Mirela ng kwarto. Nagulat siya na nang makitang naghihintay pa rin doon si Guilherme. "Salamat, Mirela," sabi nito. Ang boses ay halos isang bulong. "Salamat sa lahat." Akmang sasagot si Mirela nang may lumapit na security guard. May dala itong isang brown na sobre. "Letter po para kay Miss Mirela Santos, sir. Galing po sa courier." Nagtaka si Mirela. Sino naman ang magpapadala sa kanya ng sulat? Kinuha niya ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ito. Sa loob ay isang opisyal na dokumento. Ang mga salita ay formal at nakakatakot. Sa buwena, ipinapatawag siya ng korte para tumestigo sa kaso ng custodial hearing para sa batang si Teodoro Davila. Biglang bumalik ang lamig. Ang init ng sandali nila ni Guilherme sa hardin ay biglang naglaho, pinalitan ng nagyeyelong takot. Ang unos na kanina pa niya nararamdaman ay hindi na lang paparating. Nandito na, at siya ay nasa gitna nito. Ng korte ay isang malamig na lugar. Walang kaluluwa ang matataas na pader at madidilim na kahoy. Para kay Guilherme, ang lugar na ito ay isang battlefield. At pumasok siya suot ang kanyang baluti ng kumpiyansa. Nasa panig niya ang katotohanan, nasa kanya ang ebidensya. Nasa kabilang panig, si Victoria ay nakaupo na parang isang biktima. Suot ang isang simpleng puting bestida, ang buhok ay nakatali lang ng simple. Isang perpektong pagganap bilang isang ina na inaapi. Nagsimula ang paglilitis. Unang iprinesenta ng kampo ni Guilherme ang kanilang mga ebidensya. Ang mga credit card statement na nagpapakita ng libo-libong dolyar na ginastos
sa mga designer bag habang hindi man lang tinatawagan ang kanyang anak. Ang mga bank records na nagpapakita ng malalaking withdrawal sa mga kasino sa Macau. Ang testimonya ng isang kasambahay na nagpatunay na si Victoria mismo ang nagsabing pabigat lang sa kanya ang isang batang may espesyal na pangangailangan. Bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Victoria. Nakikita ni Guilherme ang pagbabago sa mukha ng hukom. Ang lahat ay naaayon sa plano. Pagkatapos, tinawag ang kanilang huling testigo. "We call Miss Mirela Santos to the stand." Napalingon si Guilherme kay Mirela. Nakaupo ito sa likuran, mukhang ninenerbiyos ngunit determinado. Tumayo ito at sa paglakad nito papunta sa harapan, naramdaman ni Guilherme ang isang kakaibang pagmamalaki. Siya ang kanyang alas. Ang kanyang lihim na sandata, ang buhay na patunay ng kapabayaan ni Victoria. Nagsimula ang direktang pagsusuri mula kay Attorney Romero. Mahinahon at malinaw na sinagot ni Mirela ang bawat tanong. Ikinuwento niya kung paano niya unang nakita si Te. Ikinuwento niya ang kanilang koneksyon. Habang nagsasalita siya, hindi tungkol sa pera o sa posisyon, kundi tungkol sa pagmamahal sa isang bata. Naramdaman ni Guilherme na pati ang hukom ay natitinag. Tapos na, panalo na sila. Iyon ang nasa isip ni Guilherme. Ngunit pagkatapos ay tumayo ang abogado ni Victoria. Isang lalaking makinis kumilos na nagngangalang Attorney Sandoval. Ngumiti ito kay Mirela, isang ngangiting mapanlinlang. "Good morning, Mrs. Santos." Magalang nitong bati. "Hanga ako sa iyong katatagan." Nagsimula siya sa mga simpleng tanong. Tungkol sa pamilya niya, sa probinsya, sa kanyang mga magulang, si Mirela ay komportableng sumasagot. "Nabanggit mo kanina na may kapatid kang may autism din. Si Marco, tama ba?" Tanong ng abogado. "Opo," sagot ni Mirela. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Mahal na mahal mo siya, hindi ba?" "Sobra po." "At masakit para sa iyo na nawala siya sa murang edad dahil sa kakulangan sa pera. Tama ba?" Tumango si Mirela. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Doon nagsimulang magbago ang tono ng abogado. Ang kanyang boses ay naging mas matalas. "Miss Santos, noong una mong makita si Te Davila na nagwawala, ano ang una mong naisip?" Na kailangan niya po ng tulong," sagot ni Mirela. "O naisip mo si Marco?" Ganti ng abogado. "Hindi ba't totoo na sa batang yon, ang nakita mo ay ang kapatid mong hindi mo nailigtas?" Natigilan si Mirela. "Hindi po." Hindi siya pinatapos ng abogado. Sumenyas ito sa isang assistant at isang folder ng mga dokumento ang ibinigay sa hukom. "Your Honor, these are the medical records of Juan Marcos Santos, who passed away 10 years ago. Nakasaad dito ang kanyang kondisyon." Lumingon siyang muli kay Mirela. "Hindi ba't totoo na ang kantang kinakanta mo kay Te ay ang parehong kantang kinakanta mo kay Marco?" "Opo, pero hindi ba't totoo na ang paraan ng pag-aalaga mo kay Te, ang mga laro, ang mga haplos, ay ang parehong paraan ng pag-aalaga mo sa iyong yumaong kapatid?" "Dahil iyon po ang alam kong..." "Hindi ba't totoo, Miss Santos?" Sigaw ng abogado. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid na ginagawa mong pamalit si Te sa kapatid mong namatay. "Hindi po totoo yan." "O yan," sigaw pabalik ni Mirela. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi pa tapos ang abogado. Lumakad ito palapit sa kinatatayuan ni Mirela. "Miss Santos, pamilyar ka ba sa konsepto ng savior complex? Isang psychological condition kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng matinding pangangailangan na iligtas ang iba. Madalas dahil sa isang trauma sa nakaraan. Isang pagnanais na itama ang isang pagkakamali sa nakaraan sa pamamagitan ng ibang tao." Si Mirela ay napailing na lang. Hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang bawat salita ng abogado ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang
pinakamasakit na alaala at ginagawa itong isang kasuklam-suklam na bagay. Naramdaman ni Guilherme na naninikip ang kanyang dibdib. Objection! Sigaw ni Attorney Romero. The counsel is badgering the witness. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit huli na. Ang lason ay kumalat na sa silid. Ang mga bulungan ay nagsimula na. Tumingin si Guilherme kay Vittoria. Nakayuko ito, nagpupunas ng peking luha. Ang perpektong imahe ng isang inang natatakot para sa kanyang anak. Ang kumpiyansa ni Guilherme ay biglang gumuho. Tumingin siya kay Mirela. Sa witness stand, isang babaeng wasak, umiiyak. Hindi maipagtanggol ang sarili laban sa isang paratang na napakabrutal dahil ginagamit nito ang kanyang pagmamahal bilang ebidensya ng kanyang kabaliwan. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang lahat? Bakit may mga detalye siyang itinago? Ang mga tanong ay nagsimulang pumasok sa kanyang isip tulad ng mga lason. Ang luma niyang sugat, ang sugat ng pagtataksil ni Vittoria, ay biglang kumirot. Nakatayo si Attorney Sandoval sa gitna ng silid, parang isang ahas na kakatapos lang manuklaw. Ngunit ang huli niyang kamandag ay hindi para kay Mirela. Lumingon ito at diretsong tumingin kay Guilherme. Ang mga mata nito ay matalim na parang kutsilyo. Mr. Davila, sabi ng abogado, ang boses ay malinaw at malakas para marinig ng lahat. Alam mo bang ipinagkatiwala mo ang iyong anak sa isang babaeng psychologically unstable at may savior complex? Ang buong silid ay tumahimik. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Guilherme. At nang magtama ang mga mata nila ni Mirela, sa unang pagkakataon, ang nakita ng babae sa mga mata ng lalaking nagsimulang mahalin nito ay hindi suporta, kundi isang nakamamatay na kislap ng pagdududa. Ang biyahe pauwi mula sa korte ay dinaanan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Mirela sa passenger seat sa tabi ng driver habang si Guilherme ay nasa likuran. Ang bawat isa sa kanila ay nakatingin sa labas ng bintana sa magkaibang direksyon na para bang ang pagtingin sa isa't isa ay magdudulot ng pisikal na sakit. Ang mga salita ng abogado ni Vittoria ay umuulit-ulit sa isip ni Mirela na parang sirang plaka. Psychologically unstable, savior complex, ginagawa mong pamalit si Te. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang mga akusasyon ng isang estranghero. Ang pinakamasakit ay ang huling tingin na nakita niya sa mga mata ni Guilherme. Ang pagdududa. Pagdating sa mansyon, si Guilherme ang unang bumaba ng sasakyan. Hindi siya lumingon, hindi niya ito hinintay. Naglakad siya ng mabilis papasok. Ang kanyang likod ay matigas at hindi maabot. Sumunod si Mirela. Ang kanyang mga paa ay parang may pabigat. Ang bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang mansyon na nagsimula nang maging isang tahanan para sa kanya ay biglang bumalik sa pagiging isang malaki at malamig na lugar. Naabutan niya si Guilherme sa library. Nakatayo ito sa harap ng bintana, nakatalikod sa kanya. Guilherme? Panimula ni Mirela. Ang boses ay basag. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Tanong ni Guilherme. Hindi pa rin lumilingon. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa kung sumigaw siya. Ang aalin po? Tungkol sa kapatid mo. Tungkol sa kung gaano kalalim ang epekto nito sa iyo. Binigyan nila ako ng mga dokumento, Mirela, mga medical records, mga testimonya mula sa mga kapitbahay ninyo noon. Bakit kailangan kong malaman ang lahat? Nang ito sa loob ng korte, mula sa bibig ng abogado ng kalaban ko? Humarap siya at ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Pinagmukha mo akong tanga, Mirela. Pinagmukha mo akong isang ama na walang alam, na ipinagkatiwala ang kanyang anak sa isang. Hindi niya matapos ang sasabihin. Hindi po totoo yun. Umiiyak na sabi ni Mirela. Mahal ko si Te.
Mahal ko siya dahil siya si Te, hindi dahil sa kapatid ko. Paano ako makakasiguro? Tanong ni Guilherme. At sa tanong na yon, gumuho ang mundo ni Mirela. Ang tiwalang dahan-dahan nilang binuo sa hardin, sa playroom, sa mga ngiti at hawak kamay, lahat ng yon ay nawasak sa isang iglap. Ang sabi ng mga abogado ko, malaki ang naging pinsala ng testimonya mo. Sabi ni Guilherme, bumabalik sa kanyang anyo bilang isang CEO na sinusuri ang isang problema. They can use it to file for a psychological evaluation for you. At habang nangyayari iyon, hindi ka pwedeng lumapit kay Te. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal. Kaya, para sa kapakanan ng kaso, para sa kapakanan ni Te, huminga siya ng malalim. I think it's best if you keep your distance from him for a while, hanggang sa maayos natin to. Hindi makapaniwala si Mirela sa kanyang narinig. Hindi po ako pwedeng lumapit kay Te. It's for the best. Ulit ni Guilherme, umiiwas ng tingin. Hindi na nakasagot si Mirela. Tumalikod siya at naglakad palabas ng library. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Bawat salita ni Guilherme ay isang patalim na tumatagos sa kanyang puso. Nang gabing iyon, pinapunta ni Guilherme ang isang yaya sa kwarto ni Te para magbantay. Narinig ni Mirela mula sa kanyang silid ang pag-iyak ng bata. Si Mirela! Gusto ko si Mirela! Nakaupo lang si Mirela sa kanyang kama. Nakatakip ang mga kamay sa kanyang bibig para pigilan ang sariling mga hikbi. Gusto niyang tumakbo papunta sa bata. Gusto niyang yakapin ito at sabihing nandito lang siya. Ngunit ang mga salita ni Guilherme ay parang isang pader na humaharang sa kanya. Keep your distance. Naramdaman niya na wala na siyang lugar sa bahay na ito. Ang kanyang presensya na dati nagdala ng kapayapaan ay isa na ngayong problema. Isang kahinaan sa kaso. Hindi na niya kayang manatili. Sa dilim ng gabi, kinuha ni Mirela ang kanyang maliit na bag. Inilagay niya sa loob ang iilang damit niya. Wala siyang ibang dinala. Bago siya umalis, kinuha niya ang isang piraso ng papel at nagsulat. Guilherme, patawad kung naging pabigat ako. Hindi ko kailanman sinasadya. Mahal na mahal ko si Te. Sana maniwala ka doon. Aalis na ako para hindi na makasama sa kaso ninyo. Alagaan mo siyang mabuti. Mirela dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo. Dumaan siya sa tapat ng kwarto ni Te. Ang bata ay hindi na umiiyak. Marahil ay napagod na at nakatulog. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa pinto. Isang huling paalam. Habang naglalakad siya patungo sa malaking pinto ng mansyon, pasan-pasan ang kanyang bag at ang durog niyang puso, isang malakas na sigaw ang muling bumasag sa katahimikan ng gabi. Mas malakas kaysa dati, mas puno ng sakit. Si Te. Mirela! Nasaan si Mirela? Ang sigaw ay puno ng purong pagkasindak. Narinig niya ang tunog ng isang bagay na nabasag at ang mga nagmamadaling yabag ng mga tauhan. Ngunit hindi na lumingon si Mirela. Binuksan niya ang pinto at lumabas sa malamig na gabi, habang ang mga sigaw ng batang minahal niya na parang sarili niyang anak ay humahabol sa kanya. Bawat isa ay isang paalala ng lahat ng bagay na kanyang iniwan at nawala. Ang sigaw ni Te ay parang isang alarmang gumising sa buong mansyon. Ngunit para kay Guilherme, ito ay parang isang kutsilyong direktang tumusok sa kanyang puso. Tumakbo siya papunta sa kwarto ng kanyang anak. Ang eksena sa loob ay mas malala pa kaysa sa unang araw na nakita niya si Mirela. Si Te ay nasa isang sulok, binabayo ang kanyang ulo sa pader habang walang tigil sa pagsigaw ng isang pangalan. Mirela! Mirela! Nasaan si Mirela? Ang bagong yaya ay takot na takot. Ang mga guard ay hindi makalapit. Te! Anak! Nandito si Daddy! Sigaw ni Guilherme. Sinusubukang lumapit. Ngunit ang bata ay parang hindi siya nakikita. Tumingin ito sa kanya.
Ngunit ang mga mata nito ay blanko, puno ng pagkasindak. Ayoko sa'yo! Gusto ko si Mirela! Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Guilherme ang lubos na kawalan ng magawa. Pera, kapangyarihan, mga abogado. Lahat ng yon ay walang silbi sa harap ng isang durog na puso ng isang bata. Ang koneksyon ni Te kay Mirela. Hindi yon isang psychological condition. Iyon ay totoo. At siya, sa kanyang pagdududa at takot, ay sinira iyon. Nasaan si Mirela? Utos niya sa isang kasambahay. Sir, hindi po namin alam. Hindi po namin siya makita. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Guilherme. Umalis siya. Iniwan siya nito. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Mirela sa kabilang bahagi ng mansyon. Pagbukas niya ng pinto, ang nakita niya ay isang malinis at walang laman na silid. Ang kama ay maayos na natutupi. Ang maliit na aparador ay nakabukas at wala ng laman. Parang hindi ito tinirhan. Parang isang panaginip lang ang lahat. Ngunit sa ibabaw ng maliit na mesa, may nakita siyang isang nakatuping papel. Ang sulat niya. Binasa ito ni Guilherme at bawat salita ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Patawad kung naging pabigat ako. Mahal na mahal ko si Te. Sana maniwala ka doon. Napahawak si Guilherme sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Tanga! Bulong niya sa sarili. Tanga! Pinaniwalaan niya ang mga salita ng isang tusong abogado kaysa sa mga kilos ng isang babaeng walang ibang ipinakita, kundi ang dalisay na pagmamahal. Hinayaan niyang kainin ng luma niyang sugat at pagdududa ang isang bagay na maganda at totoo. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na bagay sa gilid ng mesa. Halos natatabunan ng sulat. Isang lumang litrato, medyo kupas na ang mga kulay. Kinuha niya ito. Nasa litrato ang isang batang Mirela. Marahil ay nasa mga 16 na taong gulang. Nakangiti siya ng pagkatamis-tamis. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Katabi niya, yakap-yakap niya, ang isang batang lalaki na may parehong mga mata. Si Marco. Masaya sila. Payapa. Iyon pala. Ito ang pinagmulan ng lahat. Hindi isang trauma na naging sakit, kundi isang pagmamahal na naging lakas. Isang pagmamahal na ibinuhos niya ngayon kay Te. At itinaboy niya ito palayo. Bumalik ang sigaw ni Te mula sa kabilang silid, mas malakas, mas desperado. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Guilherme. Isang desisyon na hindi base sa lohika, hindi base sa payo ng abogado, kundi base sa puso ng isang ama. Mabilis siyang bumalik sa kwarto ni Te. Hayaan niyo ako. Utos niya sa lahat. Nagsilabasan sila at isinara ang pinto. Lumuhod si Guilherme sa harap ng kanyang anak. Te, sabi niya, sinisikap na maging kalmado. Anak, makinig ka. Hahanapin natin si Mirela. Hahanapin natin siya. Pangako. Tumingin sa kanya si Te. Ang mga mata ay puno ng luha at pagdududa. Tumingin ka sa akin, sabi ni Guilherme. Pangako ni Daddy. Ibabalik natin siya. Tumakbo siya palabas ng silid. Sumalubong sa kanya ang kanyang head of security. Sir, anong gagawin natin? Ihanda mo ang sasakyan at tawagan mo ang lahat ng tauhan natin. Utos ni Guilherme. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang hindi naririnig sa labas ng boardroom. I-check ninyo ang lahat ng bus terminal, lahat ng posibleng sakayan papuntang Laguna. Gamitin ninyo lahat ng koneksyon natin. Gusto kong makita ang lahat ng CCTV footage kung kinakailangan. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang tauhan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hanapin ninyo siya. Ngayon din. Habang nagmamaneho ang kanyang driver sa madilim na mga kalsada ng Maynila, hawak ni Guilherme ang kanyang cellphone. Walang tigil sa pagtawag at pagbibigay ng utos.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa labas. Sinusuri ang bawat mukha sa bawat waiting shed, sa bawat madilim na eskinita. Nasaan ka, Mirela? Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Pagkatapos, isang tawag ang pumasok. Isa sa kanyang mga tauhan. Sir, may nakita po kaming kahawig niya sa isang CCTV sa Pasay Bus Terminal. Bumaba po siya doon pero hindi po sumakay. Naglakad lang po palayo. Saan direksyon? Papunta po sa Baywalk area, sir. Malapit sa dagat. Puntahan niyo na. Papunta na rin ako dyan. Ang sasakyan ay humarurot papunta sa Roxas Boulevard. Ang hangin mula sa dagat ay amoy alat. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa madilim na tubig. At doon, sa isang bench na nakaharap sa dagat, nakaupo ang isang babae, mag-isa, nakayakap sa kanyang sarili para labanan ang lamig ng hangin. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Si Mirela, ipinahinto ni Guillerme ang sasakyan. Bumaba siya, ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, natatakot na baka kapag gumawa siya ng ingay ay maglalaho ito na parang isang panaginip. Narinig ni Mirela ang mga yabag. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagod. Nang makita niya kung sino ito, sinubukan niyang tumayo para tumakbo. Ngunit mas mabilis si Guillerme. Narating niya ito sa ilang hakbang lang. Mirela, sabi niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Nakatayo sila doon, sa ilalim ng mga bituin, sa tabi ng dagat, habang ang hangin ay humahampas sa kanila. Ang tanong na nasa isip ni Guillerme ay hindi na kung mananalo ba siya sa kaso. Ang tanong na lang ay kung huli na ba ang lahat. Nakatayo si Mirela, handang tumakbo, ngunit ang mga salitang narinig niya ay pumigil sa kanyang mga paa. Patawarin mo ako. 3 salita. Mula sa isang lalaking kailanman ay hindi niya inakalang maririnig niyang magsasabi nito. Tumingin siya kay Guillerme. Ang aroganteng CEO, ang malamig na ama, ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa mga luhang pinipigilan. Kailangan ka ni Te, sabi ni Guillerme. Ang boses ay nanginginig. Kailangan kita. Umiling si Mirela. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Makakasama lang po ako sa kaso ninyo. Gagamitin lang nila ako laban sa inyo. Gagamitin nila ang nakaraan ko. Wala akong pakialam sa kaso. Putol ni Guillerme. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kupas na litrato. Ang litrato niya at ni Marco. Iniabot niya ito kay Mirela. Ito, sabi ni Guillerme, hindi ito kahinaan, Mirela. Ito ang lakas mo. At naging bulag ako para hindi yon makita. Pinangunahan ako ng takot. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Mirela ang litrato. Pagkatapos ay tumingin kay Guillerme. Si Tepo, kumusta na siya? Nawawala siya sa sarili, Mirela. Tinatawag ka niya. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Mirela. Ang batang iyon, ang batang nangangailangan sa kanya. Bumalik ka na, please. Pakiusap ni Guillerme. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang mga kamay ni Mirela. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong nakikiusap. Huwag para sa akin. Huwag para sa kaso. Bumalik ka para kay Te. At harapin natin ito ng magkasama. Ang salitang magkasama ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Mirela. Sa buong buhay niya, palagi siyang mag-isang lumalaban. Ngayon, may isang taong nag-aalok na tumayo sa tabi niya. Tumango siya, isang mabagal at nanginginig na pagtango. Ang pagbabalik ni Mirela sa korte kinabukasan ay isang sorpresa sa lahat. Nang pumasok siya sa silid, kasabay ni Guillerme, ang mga bulungan ay muling nagsimula.
Si Victoria at ang kanyang abogado, si Attorney Sandoval, ay nagkatinginan, bakas ang pagkabigla at inis. The defense calls its final witness back to the stand, anunsyo ni Attorney Romero. Miss Mirela Santos. Naglakad si Mirela papunta sa witness stand, ngunit ngayon, iba na. Hindi na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi na siya nakayuko. Naglakad siya ng may dignidad. Bago siya umupo, ang mga mata niya ay naghahanap kay Guilherme. Nakatingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, wala nang pagdududa. Tanging suporta at tiwala. Iyon lang ang kailangan niya. Huminga siya ng malalim. Miss Santos? Nagsimula si Attorney Sandoval, handa nang muling umatake. Nagbalik ka pa. Handa ka na bang aminin sa korteng ito na ginagamit mo lang ang bata para punan ang pagkukulang sa iyong nakaraan? Tumingin si Mirela ng diretsyo sa abogado. Hindi po, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Kung gayon, bakit ka bumalik? Tumingin si Mirela sa hukom. Your Honor, pwede po ba akong magsalita ng diretsyo? Tumango ang hukom. Huminga ng malalim si Mirela. Noong isang araw po, sinubukan ninyong gamitin ang pagmamahal ko sa namayapa kong kapatid laban sa akin. At nagtagumpay po kayo. Nasaktan niyo po ako. Pinagdudahan ko po ang sarili ko. Tumingin siya sa mga hulurado. Totoo po. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. At totoo po. Masakit pa rin hanggang ngayon na nawala siya. Gabi-gabi, tinatanong ko ang sarili ko kung may nagawa sana akong mas higit pa para sa kanya. Ang sakit na yon, dala-dala ko araw-araw. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Ngunit hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa katapatan. Pero ang sakit na yon ang nagturo sa akin. Itinuro nito sa akin na pahalagahan ang bawat sandali. Itinuro nito sa akin na ang isang batang katulad ni Marco o katulad ni Te ay hindi isang problema. Sila ay isang biyaya. Nakikita nila ang mundo sa paraang hindi natin nakikita. At kapag minahal mo sila ng walang kondisyon, ipapapasok ka nila sa maganda nilang mundo. Tumingin siya kay Guilherme. Nang una kong makita si Te, hindi ko po nakita ang kapatid ko. Ang nakita ko po ay isang batang nangangailangan ng pag-unawa, hindi ng awa. Isang batang kailangan ng katahimikan, hindi ng sigaw. Isang batang kailangan ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa direksyon ni Victoria, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Mahal ko si Te, hindi dahil sa nakaraan ko. Mahal ko siya dahil sa kung sino siya. Isang matalino, masayahin, at napakabuting bata na nagtatago sa likod ng takot. Tumayo si Mirela. Ang kanyang boses ay lumakas, puno ng damdamin at dignidad na bumalot sa buong silid. Isang pagmamahal na hindi mo kailanman naintindihan. Ang mga huling salita ni Mirela ay nanatili sa hangin, mabigat at makahulugan. Ang buong silid ng korte ay natahimik. Kahit si Attorney Sandoval ay tila nawalan ng sasabihin. Ang katotohanan, kapag sinabi mula sa puso, ay may kapangyarihang hindi kayang tibagin ng kahit anong matalinong argumento. Pagkatapos ng testimonya ni Mirela, iprinisenta ni Attorney Romero ang kanilang huling ebidensya. Mga larawan ni Victoria sa mga party at casino, may petsa kung kailan dapat ay binibisita niya ang kanyang anak. Mga kopya ng mga text message mula sa mga loan shark na naniningil sa kanya. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabakbak at ang natira ay ang hubad. Nakatotohanan ng kanyang kasakiman ng araw na ng paghatol, ang tensyon sa loob ng korte ay halos masasalat. Si Guilherme ay nakaupo ng tuwid, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Mirela. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumayo ang hukom. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang lahat ng testimonya, nagsimula ito. Ang kanyang boses ay formal at walang kinikilingan. Ang korteng ito
ay naglalayong unahin ang kapakanan ng bata, si Teodoro Davila. Huminga ng malalim si Guilherme. Ito na. Napatunayan ng panig ng ama ang patuloy na kapabayaan at kawalan ng interes ng ina sa pagpapalaki sa bata. Patuloy ng hukom. Higit pa rito, ang kanyang mga motibo sa pagbawi ng kustodya ay napatunayang may bahid ng pansariling interes sa pinansyal. Tumingin ang hukom kay Vittoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay lumipat kay Mirela. Ang korte ay labis na naantig sa testimonya ni Miss Mirela Santos. Ipinakita niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi nakabase sa dugo, kundi sa dalisay na pag-unawa at malasakit. Isang tunay na pagmamahal ng isang ina. Ang mga salitang pagmamahal ng isang ina ay tumama kay Vittoria na parang isang sampal. Dahil dito, deklara ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Ang buo at solong kustodya ni Teodoro Davila ay iginagawad sa kanyang ama, si Mr. Guilherme Davila. Isang malakas na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Guilherme. Napapikit siya at hinigpitan ng hawak sa kamay ni Mirela. Tapos na, nanalo sila. Hindi! Hindi pwede! Sigaw ni Vittoria. Tumatayo. Ang kanyang muka ay nag-iba na, puno ng galit at kabaliwan. Akin ang anak ko. Akin ang pera. Ang kanyang pagwawala ay hindi nagtagal. 2 gwardiya ng korte ang lumapit at mahinahong inalalayan siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho kasama ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Paglabas ni Guilherme at Mirela sa korte, sinalubong sila ng sikat ng araw. Tila mas maliwanag ito kaysa dati. Sa biyahe pa uwi, walang nagsalita. Ngunit hindi ito ang nakabibinging katahimikan ng dati. Ito ay isang payapang katahimikan, puno ng mga emosyon na hindi na kailangan ng salita. Pagdating nila sa mansyon, isang maliit na figura ang tumakbo mula sa pinto para salubungin sila. Mirela, Daddy! Binuhat ni Mirela si Te at niyakap ito ng mahigpit. Tapos na, mahal ko. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. Niyakap din ni Guilherme ang dalawa at sa unang pagkakataon, sa harap ng kanyang bahay, sa ilalim ng araw, sila ay naging isang pamilya. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang patulugin si Te, magkasamang tumayo si Guilherme at Mirela sa balkonahe, pinapanood ang mga ilaw ng syudad. Mirela, panimula ni Guilherme, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa'yo. Hindi mo kailangan, sagot ni Mirela, nakangiti. Ang makita lang si Te na masaya, sapat na sa'kin. Hindi lang yon, sabi ni Guilherme at humarap siya dito. Kinuha niya ang 2 kamay nito. Hindi mo lang iniligtas si Te. Iniligtas mo rin ako. Tinuruan mo akong magtiwala ulit. Tinuruan mo akong magmahal ulit. Ang puso ni Mirela ay tumibok ng napakabilis. Mahal kita, Mirela. Mahal kita. Hindi bilang yaya ng anak ko, kundi bilang ikaw, ang babaeng may pinakamabuting puso na nakilala ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga luhang pumatak sa mata ni Mirela ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Mahal din kita, Guilherme. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon na dating malamig at malungkot ay napuno na ng tawanan. Sa hardin, naghahabulan si Te at ang kanyang ama, habang si Mirela ay nakaupo sa kumot, masayang pinapanood sila. Lumapit si Guilherme at umupo sa tabi niya, bahagyang hinahabol ang hininga. Inakbayan niya si Mirela at hinalikan ito sa noo. Sinimulan natin ito sa isang kontrata. Bulong ni Guilherme habang pinapanood nila si Te na masayang naglalaro sa damuhan. Pwede bang tapusin natin ito sa isang pangako? May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit, velvet na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang kumikinang na bato.
Ang tanong ay hindi na kailangang sabihin. Ang sagot ay nasa mga matang nag-uumapaw sa luha ng kaligayahan ni Mirela. Tumango siya. Oo. At sa hardin na yon, kung saan ang isang ama na may sirang puso at isang babaeng may malungkot na nakaraan ay pinagtagpo ng isang batang may espesyal na mundo, isang bagong pamilya ang nabuo. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpipilian. Hindi ng yaman, kundi ng pagmamahal. Isang pamilyang nagpapatunay na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi makikita, kundi nararamdaman sa bawat yakap, sa bawat tawa at sa bawat pangako ng habang buhay. Makalipas ang 2 taon, ang hardin ng mansyon ng mga Davila ay mas makulay at mas masigla kaysa dati. Puno ito ng mga lobo at mga bisitang nagtatawanan. Kaarawan ni Te, 7 taong gulang na siya. Mula sa balkonahe, pinapanood ni Mirela ang selebrasyon. Ang puso niya ay puno ng isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman inakalang posible. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng tagalinis. Suot niya ay isang simpleng puting bestida at sa kanyang daliri ay kumikinang ang singsing na ibinigay sa kanya ni Guilherme. Sa damuhan, nakikipaglaro si Te sa 2 pa niyang pinsan. Naghahabulan sila, nagtatawanan. Ang batang dati takot sa tao at ingay ay siya na ngayong sentro ng kasiyahan. Mommy! Sigaw ni Te. Tumatakbo palapit sa kanya. Look! Tita Elena gave me a new robot. Ngumiti si Mirela at lumuhod para magpantay sila. Wow! Ang ganda naman yan, anak. Anong sasabihin mo kay Tita Elena? Thank you po, sagot ni Te, bago muling tumakbo pabalik sa kanyang mga kalaro. Ang salitang mommy. Sa tuwing naririnig niya iyon mula kay Te, para pa ring musika sa kanyang pandinig. Tinawag siya nitong mommy isang araw, kusa, natural. At mula noon, iyon na ang naging pinakamagandang pangalan niya sa buong mundo. Naramdaman ni Mirela ang 2 mainit na braso na yumakap sa kanya mula sa likuran at naamoy niya ang pamilyar na pabango ng kanyang asawa. Masaya siya, bulong ni Guilherme sa kanyang tainga, habang ipinapatong ang baba nito sa kanyang balikat. Sobra, sagot ni Mirela, habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Tingnan mo siya, Guilherme. Malayo na ang narating niya. Malayo na ang narating natin, pagtatama ni Guilherme. Tinitigan nito ang kanyang asawa. Ang mga mata ay puno pa rin ng paghanga at pagmamahal na parang laging bago. Binago mo ang bahay na ito, Mirela. Mula sa isang malamig na gusali, ginawa mo itong isang tahanan. Humarap si Mirela para tignan si Guilherme. Hindi ko iyon ginawang mag-isa. Ginawa natin itong magkasama. Hinaplos ni Guilherme ang kanyang pisngi. Ang dating CEO, na laging seryoso at malungkot, ay napalitan ng isang asawa at ama na ang mga mata ay laging nakangiti kapag kasama sila. Totoo, pero ikaw ang puso. Dahan-dahang ipinatong ni Mirela ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang maliit na umbok ang naroon na. Isang sikretong sila palang 2 ang nakakaalam. Napansin ni Guilherme ang kilos niya. Ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Mukhang hindi lang si Te ang kailangang maghanda. Ngumiti si Mirela pabalik. Magiging pinakamagaling siyang kuya sa buong mundo. Muli nilang pinanood si Te. Ang bata ay sandaling tumigil sa pagtakbo, lumingon sa kanilang direksyon, at kumaway ng may malaking ngiti. Kumaway sila pabalik, isang pamilya, buo at masaya. Tumingin si Mirela sa paligid, sa kanyang mapagmahal na asawa, sa kanyang masayahing anak, at sa bagong buhay na nagsisimula sa loob niya. Naalala niya ang araw na una siyang tumapak sa mansyon na ito. Dala lang ang isang maliit na bag at isang durog na puso. Ang tanging hangad niya noon ay isang trabaho para makalimot at makaraos. Hindi niya inakala na sa lugar na yon, sa gitna ng marmol na sahig at matataas na pader,
Hindi trabaho ang kanyang matatagpuan, kundi ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ang kanyang habang buhay.